Nako, isang reporter tila yata parang binara dito ng otoridad ng Czech Republic nang tinatanong niya, no, dahil ang sagot ng mismo nito ng isang otoridad ng Czech Republic, no way is kidnapping. Para lumalabas, hindi natin pwedeng sapilitan o iuwi si Saldi. Lumalabas siya naman talaga kidnapping, no? Umula ng batikos, umula ng mga komento dito at sinasabi, kung itinulad daw kay Tatay Digo yung ginawa niya kay Saldi, hindi po pwedeng gawin nyo rito sa Czech, no? Yan ang sigaw ng netizen niya sa comment section, no? Ngayon dito, basahin natin dito sa isang post at ito yung pag-conversation na sinasabi ng pakikipag-usap doon sa Czech Republic. Anong sabi? No way! Parang kidnapping. Kasi alam naman natin na lahat tayo gusto natin may uwi si Saldi. Para hindi lang basta kasi si Saldi ko po, chairman ng appropriation, tandaan nyo, ha? Siya ang susi sa lahat. Ha? Sabi nila AI daw yung video. Alam niyo naman di ba? Yung mali, yung tama, ginagawa nilang mali. Biruin mo AI yung video ni Saldi. Payag ka AI yun. Sa sariling page ni Saldi, AI daw yun. Galing no? Ang pwede na pala sa pag yung katotohanan, pwedeng pasinungalingan. Pag sabihin mo lang AI yun, pag pipilitan mo sa sambayan ng Pilipino, AI yun, no? Ngayon, dito naman sa part ng administrasyon, ha? Nag-post kasi si BBM na sinabi niya nahuli na si Saldi ko. Ibig sabihin, hindi naman niya sinabi talagang aresto, pero syempre understood yun na nahuli na. No? Ngayon dito, hindi natin alam asan si Saldi ko kung nahuli na. Bakit wala doon, di ba? Ano ba? Nandoon ba o nahuli na ba o nahold ba? Nasaan ba? Di ba? Wala tayong kaya yung umulan ng batikos na sinasabi fake news daw ang sinasabi ng Pangulo. Kasi hindi natin makita si Saldi ko, no? Dapat sa susunod, pag tayo magpo-post at napakahalagang bagay nito, ha? Hindi mahalaga si Saldi ko, tandaan nyo. Ang mahalaga dito yung sasabihin ni Saldi ko, ha? Kaya yung taong bayan, ha? Gusto ng illegit na information na nasaan niya. Dahil hindi naman mga DDS lang gusto makauwi yan di ba? Ang gusto ng karamihang Pilipino makauwi si Saldi para maibunyag kung sino mastermind. 'Di ba? Hindi sa Facebook, kundi sa personal, no? O ngayon, hindi natin alam kung ano dahilan bakit nila pinunta pa doon yung isang sa Europe, 'di ba? Sabi niya ni Senator Dante Marcoleta na masyal lang ata sa Europe kasi spring ang weather ngayon doon, 'di ba? Nasaan ba si Saldi, na iuwi ba? Sayang ang pamasahe, 'di ba? Yun lang 'yun. O ngayon, eto basahin natin dito sa isang post. Sabi, no way, parang kidnapping. Ito po, ayan Not it will be like kidnapping. Czech expert sa agarang pag-uwi ni Saldi ko. Di ba? Czech expert sa agarang pag-uwi ni Saldi ko. Malabong makabalik agad sa Pilipinas si dating Saldi ko sa loob ng 3 linggo ayon sa isang Czech migration law expert. No? Sa interview ni Maris Umali sa GMA kay Magda Paltoba, yung babaeng interview, kailangan dumaan sa mahabang legal na proseso ang posibleng pagbabalik ni Saldi ko mula sa Czech Republic, kabilang ang immigration procedure, deportation o extradition procedure. Kasi dito, hindi mo pa pwede pagnakit. Kasi ang Czech Republic, tutuusin, hindi naman ganun kalaki. Halimbawa, makita mo si Saldi ko doon. Kayo ba, yung team nyo, kukunin nyo si Saldi ko doon, papilit yung papauwiin? Ganun ba gagawin nyo? Hindi ko alam, pero ganun ba gagawin nyo? Bawal yun. Kidnapping yun. Diba? Ang papapauwi sa isang tao na ayaw niya, maliban na lang kung sumama si Saldi, sige, sasama na ako, may consent niya. Pero kung sa pilitan siyang kukunin doon, ay kidnapping talaga yung kahit sa mo tignan, di ba? Sabi niya ng netizen, may nakakamuka daw na problema, kagaya ng kay Tatay Digong, na dito ang bilis-bilis na dinala si Tatay Digong na papunta sa Dahig. Yung mga taga-Dahig naman na ugok-ugok, tuwang-tuwa, kasi may hahatulan sila na isa sa mga kilala sa buong mundo na si Duterte, di ba? Oh. No way! Ipinaliwanag din niya na maaaring tumagal ng ilang buwan ang deportation process sa posibleng mas humaba pa kung maghain ng asylum application si Saldi ko. Dagdag pa niya, in all this procedure, he can apply for asylum. No? Kung hihilingin naman ng Pilipinas ang extradition, kailangan pang umanong suriin ng Czech courts kung ang aligasyon laban kay Saldi ko ay krimen din sa ilalim ng kanilang batas at kung magsisiguro ang kanyang karapatan sa pagbalik ng bansa. Binanggit din ni Paltoba na walang extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Czech Republic, kaya mas maiging komplikado ang proseso. Samantala, sinabi rin niya na hindi maaaring basta-basta iuwi si Saldi ko nang walang formal na desisyon ng korte. No! It will be like kidnapping. No way! Barado!
patuloy naman nakikipag-ugnayan ng mga opisyal ng pamahalaan sa Pilipinas sa Czech authorities hinggil sa posibleng pagbabalik ni Ko upang harapin ang kasong hinaharap niya sa bansa. No. Patuloy lang. Patuloy lang na nakikipag-ugnayan, ha? Pero hindi nahuli na. Hindi natin alam bakit. May nakita ba tayong ano? Hindi natin alam kung totoo siya sabi na huli na. Di ba? Kaya siguro, hindi naman sabi ni Senator Marcoleta, hindi naman kasalanan ng Pangulo siguro yon, no? Yung impormasyon niya. Kaso nga lang, ang pinakapangit dito, hindi siya nanghihingi ng pasensya. Dapat kung talaga nagkamali sila, humingi sila ng pasensya sa taong bayan. Anak ng teteng, yung mga hindi naman yung mga vlogger na nakasuha ng fake news, minsan hindi naman nila sinasadya yung humingi ng pasensya, hindi nyo pinatawad. Kinasuhan nyo pa rin. Di ba? Ito pa. Hindi yun. Sa pilitang pag-uwi ng Administrasyong Marcos kay Saldico, isang kidnapping ayon sa Czech Republic. Di ba? Ito, panoorin natin to, panoorin natin ang isang aktual na pag-uusap ni Maris at ni Paltoba. It have when high-level officials from the Philippines will be coming over to request the Czech authorities to have him handed over back to the Philippines? Well, it's definitely a message, for the Czech government that it's important, and there is it's a case that they need to have a close look, but they cannot influence the courts. It should be independent from any political pressure or intentions or anything. Alam mo ito patapos natin. So it's probably necessary for the Philippines and the Czech Republic to negotiate about it, or to start the procedure of extradition to do it, but it has some limits in how it can influence the result. The Justice Secretary, the head of the Justice Department from the Philippines, will be coming tomorrow, and Like he has bring him immediately. Immediately. No way. So, for example, he came here, and then for him to be No. able to escort him back to the Philippines. Gusto niya, pwede bang dalhin si Saldi dito na paano pupunta dito sa Pilipinas? Ang sagot ng babae, no way, no way. It would be like kidnapping. That would be like a kidnapping. Alam mo kasalanan si Maris dito, no? Ibig sabihin, soplak ito sa administrasyon. Di ba? Kasi bakit? Anong dahilan ba't pinapunta si sekretary doon? Siyempre, para makipag-ugnayan. Pero baka may possible na may uwi si Saldi, maisabay. Hindi ganun yun, di ba? Masyado nyo minamalit ang bansa ang pinupuntahan nyo. No way. Kung pakiramdam nyo, piling nyo, nagawa nyo sa bansa ng Pilipinas yan, hindi nyo magagawa sa ibang bansa yan. It's not going to happen. Kaya nga binabara kayo ni Harry Roque, di ba? Hindi ko kinakampihan si Harry Roque, pero lagi kayong binabara ni Harry Roque. Lagi kayo napupunto sa ni Harry Roque, na nahuli na, di ba? Sabi si John Vic, kinahamon niya, pumunta ka rito, John Vic, ikaw papahuli ko. Di ba? Be a decision made by the Czech authorities. One of them, like deportation, or or if he decides to go voluntarily, then it would be possible. For definitely. But I don't think that's gonna happen. Do that because he has been in hiding Yeah, of for course. several months. Yeah. So, but no, they will want to take him back. And if yes, then it's gonna be like a huge case here, bro. Okay. Ngayon, alam nyo ito, sabihin ko sa inyo, alam mo kasi, ang pinaka-importanteng bagay sa lahat, yung nangyayaring korupsyon ngayon. Wala tayong kulay. Huwag nyo lagyan ng kulay. Kayo mga loyalista, mga pinklawan. Ayun, di pala pinklawan. Ang pinklawan, di makakaintindi kahit anong paliwanag mo. May sariling gusto nila, sarili nila. No? Sa mga loyalista na lang, huwag kayong titingin sa galit kayo sa DDS. Kung galit kayo sa DDS, okay, galit kayo. Hindi namin kayo pinipilit na huwag kayong magalit sa DDS. Galit kayo, laitin nyo, gusto nyo talaga, ilihayag nyo na, ipakulong nyo si mga Duterte, kasuhan nyo, sige, pwede yan, walang problema yan. Pero yung usapin na korupsyon na to, kung saan, hindi naman si Duterte ang gumawa. Palagay natin may ginawa si Duterte ng kurakot, no? Palagay natin. Litisin nyo, imbestigahan nyo. Pero siyempre, itong current situation na to, ito unahin nyo. Di ba?
O sige, wala tayong kulay-kulay, wala tayong DDS. Hindi ba kayo papayag na hindi naman si Duterte ang may gawa ng 2025 na to? Na nawalan tayo ng trilyon na pesos. Tapos, may lumitaw na testigo na napakatibay, lalo chairman ng appropriation na si Saldico. Hindi ba kayo maniniwala sa kanyang sinasabi? Huwag na lang kayo maniwala sa sinasabi niya. Hindi ba kayo mapapaisip na, teka muna, kung si Saldico chairman ng appropriation, hindi niya kayang gawin to sa kanyang sarili. Di ba? May principle to. Tama? Anong kinalaman ng House Speaker dito? Tapos yung House Speaker dati nagsalita na. Diba? Nagsalita na. Kulang pa ba yun? Kulang pa ba? Hindi para mambintanga ng sinong pinuno sa Pilipinas, ha? Hindi. Kulang pa ba yun para ang otoridad ng Pilipinas o ahensya hindi kumilos para imbestigahan? Okay, nagkasala si Mike Defensor. Maaari, hindi pa sigurado yan. Na kasi sabi si Mike Defensor, yung nauhuli doon mga babae, nahuli doon, nagrerenta lang kay Mike Defensor. So, ibig sabihin, pwedeng maaring ma-absorb si Mike doon. Kung nagrerenta lang yon, maaring di ba? Hindi siya ma-involve doon. Yan. O sige, kung nagkasala, kasuhan si Mike Defensor. Pero teka muna, bakit ang bilis-bilis pag kay Mike Defensor? Hindi ko siya sabing wag nang asikasuhin kay Mike Defensor kasi kung mali talaga. Di ba? Hindi natin pwede pagtanggol yun kung mali talaga yun kay Mike Defensor, no? Pero, bakit ang bilis doon, pagdating doon sa kaso, ang bilis? Pero pagdating dito na malawakang korupsyon na kung saan makikinabang sambayan ng Pilipino na ito, bakit ang bagal? No? Hindi naman si Saldico ito na nga pinapauwi na nga si Saldico. Ano siya sabi mo munting laman mabagal? Hindi. Hindi naman si Saldico Yung mga nandito sa Pilipinas na mga hindi naman itatago. Halimbawa, yung 18 Marines na patunayan tao ni Saldi yun. Hindi tao ni Mike Defensor yun Si Mike Defensor lang ang umaamin na tumutulong sa 18 Marines. So ano ibig kong sabihin sa lahat ng sinasabi ko? Kung gaano nyo kabilis asikasuhin lahat ng kaso man, kay Mike Defensor man, yung kaso niya sa hotel, sa KTV, o ano pa man, sana man lang yun nandito na walang ibang dahilan na para hindi imbestigahan ng 18 Marines kung nagsalita na si Saldico ng German Appropriation at si Martin ng House Speaker. Hindi ka ba ma-alerto nun? Hindi ka ba? Kulang pa ba, Pinky? Kulang pa ba yung mga otoridad natin sa Pilipinas? Kulang pa ba para pukusan natin? Ipurso natin na ito, kailangan ganito gawin natin. Simulan na natin, mabilisan to. Di ba, magbabagyo na naman, maniwala kayo, gagalit na naman taong bayan sa inyo. Dahil yung magbabagyo na naman sa June, July, August, ayan na, baha na naman sa Pilipinas. Pag nagbaha sa Pilipinas, diyan na naman magsisimula. Hindi ba kayo mga ibang vlogger na naggalit sa DDS? Huwag niyo pagbibintangan ng isang tao para sa DDS. Hindi. Magpakatalino kayo. Yan ang hirap kapag talagang ang binabasa nyo lang, pag puro cellphone lang, di nagbabasa ng Biblia Wala kayong unawa sa utak nyo na papasok sa utak nyo Kasi kung nakakaunawa kayo, kahit galit kayo sa tao, kahit galit kayo sa mga DDS, kung ano yung sinasabi nila na para sa Pilipinas, pakikinggan nyo. Di ba? Hindi porket galit ka sa tao, hindi mo pakikinggan yun. Halimbawa, ganito, galit na galit ka sa tao. Sobrang galit na galit ka sa tao. Tapos yung tao, sinabihan, sir, huwag kang pupunta dyan. Kasi may balon na malalim dyan, malalaglag ka. Alam mo may balon. Pero yung galit, yung nagsabi, yung galit na galit ka, hindi ka maniniwala. Ha? Ganun lang yun Hindi porket galit mo yung tao, hindi ka na maniniwala. Kahit galit na galit mo yung tao, pinakasuklang-sukla mo kapag yung tao na yun nagsasabi na alam mo totoo. Huwag kang para hindi maniwala. Hindi ba? Yan ang nangyayari ngayon Galit ako sa DDS, hindi ako maniniwala sa mga sinasabi niya. Sinasabi ng DDS na imbestigahan yung 18 Marines. May masama ba doon? May masama doon. Halimbawa, nagsabi ang Pinklawan, pati ang mga loyalista, imbestigahan si Sara. May mali ba sa sinabi nila? Wala. Imbestigahan nyo si Sara. Imbestigahan natin. Di ba? Ganun ang patas lang tayo. Di ba? Ganun din si BBM. Ganun din yung mga pinangalanan. Huwag kayong magagalit. Kasi ito, investigasyon to, hindi pa naman paninisi to. Di ba? Kaya dapat pumayag kayo. Kaya ito, bago yan, patapos na yan, pakinggan natin to. Itong sinasabi ni Toby Chanko sa Net25. Isa rin tong pasabog na merong bentana natang nangyayari. Yes, Sir Jen, Benny,
Magandang hapon po sa inyo, magandang hapon sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Opo, kamusta ho? Parang bumabata kayo na bumabata kung topic sa sa programa, no? Sabi niya, na-stress lang. Ano po tuloy ako doon? Na-stress na nga ako eh, sabi niya. Paano naman bumabata? Wala yatang bumabata. May sikreto. Ganun ho ba? May sikreto ka, sir. Walang buwabata, may buwabatak. Sino kaya yun? Sabi mo sa akin, ano yung bumabata? Ay, nako. Anyway, teka lang. Kayo ho ang sinisisi ng dating House Speaker Martin. Dati daw kayong Vice Chair ng Committee on Accounts po ba yan? APRO. Appropriations po, appropriations. yes. Dating vice chair ng chairman of operation. Oho. Pero nung Preparation panahon pala. daw yun, hindi naman kayo kumikibo. Wala naman daw kayong ginagawa. Hindi nyo raw hinaharang yung mga panukalan na dapat palang harangin ninyo. Yun po ang mga binabanggit niya kung Toby eh. Okay. Number one, ang Committee on Appropriations po, yan po ang pinakamalaking committee sa House of Representatives. Ito dito kasi sinasabi nagkaroon ng issue si Toby Chanco na kung saan, hindi ka pala umiimik eh. Ikaw yung vice chair ng ng APRO eh. Ba't di ka, ibig sabihin, kinukonsinti mo. Binabati ko sila ang katwiran na naman nila, kaya pala nag-iingay kami, tinatago ka. Shit, alam mo, nakakapikon. Nakakapin yung ganung word na kaya ka pala nag-iingay kasi may tinatago ka. Kahit mapapusa, daga, hayop, langaw, insekto, lahat na nabubuhay sa mundo kahit halaman, tahimik yan kapag may tinatago sila. Yan ang likas ng kalikasan. Kahit kahit sa ka magpunta. Kahit mapahayop, mapabakterya, insekto, rabies, lahat. Tahimik yan kapag may ginagawang kalokohan. Di ba yung virus niya sa katawan mo pag pumasok? Hindi na detect yan. Hindi yan nag-iingay kagad. Kasi pag nag-iingay yan, madetect ng immune system mo yan. Ang gagawin ng immune system mo, magkakaroon ka ng lagnat, papatay niya yung virus na nakapasok sa'yo. Kaya ang gagawin ni virus, dahan-dahan siya lang. May ginagawa siyang kalokohan sa katawan mo eh. Dahan-dahan lang. Hanggang hindi mo malaman, may infection ka na, malubha ka na. Doon ka pala lalagnatin. Doon pala mag-react yung katawan mo. Ibig sabihin, hindi siya maingay kasi may gagawin siyang kalokohan. Virus yun likas yun ng kalikasan. Di ba? Kahit tipaklong, langaw. Ang langaw, tamo yung pusa. Di ba? Ang pusa, pag may kuhulihin daga, dahan-dahan, di ba? Nag-iingay ba siya para agawa ng kalokohan? Kahit kukuha ng ulam eh. Pag ba kukuha ka ng ulam ng pusa, malalaman mo. Uy, huwag ka kumuha ng ulam niya. Nakaw ka ng ulam. Kuha yung sample ko, mali yung word na pag ikaw ay maingay, may tinatago ka. Wala niyan. Wala sa natural na kalikasan yan. Kahit insekto, daga, ipis, langaw, bulate, virus, bakterya, hayop, dinosaur, lahat. Lahat ng klaseng nilalang. Na ang kalikasan kahit ang hangin. Di ba? Parang ganito. Yung bagyo, nung araw, 18th century pa yon. Na kapag yung mga manlalayag, nakita yung dagat tahimik, delikado. Bakit? May unos na parating. Kasi dati wala pa naman inventong mga technology na. Ngayon kasi may malalaman ako may bagyong paparating. Dati kasi wala pa yan. Tumitingin sila sa dagat, sa simoy. Tahimik ang dagat, nakakatakot. Hindi maingay yun pero may tinatago na paparating. Kahit kalikasan, di ba? Kaya maling sabihin, kaya pa nag-iingay ang tao kasi may tinatago. Kapag sinabi mo yan, isa lang ibig sabihin yan, ubod ka ng ugok. Ubod ka ng walang utak. Tandaan mo yan. Lahat na nagsasabi na kapag kaya pala maingay, kaya pala maingay kasi may tinatago, walang ganun yun. Tandaan mo yan. Biruin mo, part ka ng kalikasan na ang kalikasan nagtuturo sa'yo. Kahit hindi na teacher mo, kahit hindi ka nag-aral Nagtuturo sa'yo pero hindi mo naunawaan, matindi ka. Isa lang ibig sabihin kinain ang galit mo. Kinain ang galit mo, yung talino mo. Yeah? Yan siya sabi ko sa inyo. Ako hindi ako nagagalit. Ano lang to? Nagagalit ako ngayon sa pananalita. Pero mamaya wala na to. Sila, nagalit sila sa mga lumalaban. Akala nila destabilization. Akala nila ang mga Duterte ganyan. Sobrang galit nila. Hindi na sila makapag-concentrate kung ano meron sila sa puso nila. Kaya sarili nila nadadaya nila. Nag-gets niyo yung paliwanag ko? Pasensya na kayo. Masyado malalim yun Masyado malalim yun. Di ho ba? Natural sa kalikasan yan.
Kaya huwag yung sasabihin na, kaya pala maingay si Mike, may tinatago. Kaya, sus ko po, saan nyo nakuha yan? Tinuturuan ko kayo, mapapahiya kayo kahit saan kayo pumunta. Pag sinabi nyo, kaya pala maingay, may tinatago. Ha? Talaga? Kaya pala kumain kasi busog na busog. Diba? Parang ganun eh. Oh, kaya pala nag-jogging kasi pagod na pagod. Ganun ba yun? Kaya pala hindi siya natulog kasi puyat na puyat. Di ba? Kaya pala nag-iingay kasi may tinatago. Ay, Diyos ko po. Yan po ay may 143 Pasensya na kayo, mahaba. members. Mahaba to. Ituloy natin kay Toby Chanco. Isang chairman na si Saldico, isang senior vice chairman, at 56 po kaming vice chairman. Oo. Okay. Ang trabaho po namin bilang vice chair is sinabing vice chair ka, ikaw ang magdedepensa ng budget na ng departamento na inassign sa'yo. Okay? Ngayon, dun sa sinasabi niyang hindi ako nag-question, tignan niyo po yung deliberations for the 2025 budget. Nangyari yan between September 16 yata to September 20 plus. Isa lang po ang pinayagan na miyembro ng majority na mag-interpolate nun. Kaya ang nangyari po nun ay puro po miyembro ng minority ang nag-interpolate. Isa lang po. Sa lahat ng departamentong yon, isa lang miyembro ng majority ang pinayagan mag-interpolate. Doon pa sa isang department na hindi naman sensitive, no? Dahil alam naman natin, pag member ka ng majority, pinipigilan po kaming magtanong. Sasabihin, majority ka, ba't ka mag-question ng budget? Dapat it depends mo yan. Okay. Pangalawa, useless naman kami magtanong doon sa budget dahil kung matatandaan nyo, Alam mo, napakalagang bagay nito, gumawa ng budget sa Pilipinas. Tandaan nyo napaka-sensitive nito. 2025 budget, meron pa ng small committee. So, ibig sabihin, tingnan mo yung proseso ng House. Mag-deliberate kami, magsusponsor. Kunyari ako, magsusponsor ako ng budget na iniatang sa akin. Magkakaroon ng interpellation. Pagkatapos ng lahat ng interpellation, magkakaroon ng botohan on second reading. Pagkatapos magbotohan ng second reading, di ba, ang practice noon na dinaban, kaya hindi na ginawa sa 20th Congress is pagkatapos magbotohan on second reading, binibigyan ng kapangyarihan ang isang small committee of 4 persons, pinamumunuan ni Saldico, na mag-amend ng budget. So ang ibig sabihin ng amend, pwede na sila mag-insert doon sa budget na yun. At pagbalik po namin after the break, third reading, wala nang pwede magtanong, either yes or no ka lang sa budget. So anong silbi ng magtatanong ay pwede naman palitan ng small committee? Ito maputol ko lang Alam nyo, para talaga tumino ang Pilipinas sa korupsyon. Ito sabihin ako sa inyo para tumino ang Pilipinas sa korupsyon. Kapag napatunayan, tama man o mali, ang aligasyon, tanggalin sa posisyong kaagad. Ngayon din, yan ang titino, maniwala kayo. Maniwala kayo. Matatakot yung gumawa kahit kakaunting kasalanan dahil ayaw niya mawalan siya ng trabaho. Siyempre, ang sahod ng mga ganito, malaki. 80,000, 100,000, 150,000, SG22, SG sa gobyerno yan, salary grade yan. Basta pag nagkamali, na-question ka, tanggalin ka agad. Wala ka na. Magpasa ng batas para hindi siya makipagreklamo. Mag-apply kang gusto mo, mag-apply kang kahera doon sa mall. Kung gusto mo. Di ba? Ganun kasimple yon. Para matatakot lahat. Hindi para, wag mo tayo sa kulong. Hindi pa naman napapatunayan ng kurakot Basta nagkamali lang ng bilang, nagkamali ka ng depensa, tanggalin ka agad, palitan. Yan, titino ang bansang Pilipinas, maniwala ka. Kaya ginawa ko, nung pagbalik dun sa 2025, pinanukala ko na dapat tanggalin na yung small committee. Kaya doon sa 2026 budget, wala na yung small committee. Di ba? So, bali wala. Kahit
magtanong ka doon. Ang masama doon is yung sa small committee kasi doon nagkakaroon ng palitan ng project. Pero hindi po ako miyembro ng small committee. Sandali, tatakbo lang po ako kumuha ng tubig. Opo. Sige, yan. Yan. Medyo mainit yung usapan Kasi talaga. sinabi ko kasi bumata si Kong Toby kaya mukhang inubo no? Dati kasi sanay ako ng white, puting-puti yung buhok niya eh. Pero alam mo Diba? yung sinasabi ni Kong Toby, may punto Tama naman. Kami, napakarami namin, no? Napakarami namin, chairman, vice chairman, members, inayos namin, ikinahon ng tama para Oo. sa taong bayan, tapos bigla papasukan ng 4 na small committee. Small committee. Tapos, Tama ka doon. oo. Tama ka doon, Benny. Ang mangyayari doon, aprubahan yun. So, mag-approve nun, siguro mga 200 plus members of the Hindi sila naniniwala kay Toby. Isa sa mga part ng budget dati. Hindi na mga to. House. Tapos, bibigyan ng kapangyarihan yung small committee na amyandahan nila. Doon na nagkakaroon ng bentahan ng proyekto. No? Ang masama doon is yung bentahan ng proyekto. So wala siyang masasabi sa akin. Paano ako magtatanong? Kaya nga pinaglaban ko, di ba? Kaya nung pagbalik namin, pinaglaban ko, hinihingi ko nga yung minutes ng small committee, hinihingi ko yung committee report, wala silang maibigay. Di ba? Kaya sabi ko, dapat i-abolish yung small committee. Tapos pinaglaban natin yan, tanggal na yung small committee sa ngayon. Pero siya bilang dating speaker, wala din bang power? Kasi sinasabi niya, wala din naman ako alam dyan eh. Aaprobahan ko lang yan bilang speaker eh. Wala din ba siyang kapangyarihan doon sa small committee, Kong Toby? Hindi, sige, sagutin ko na sabay-sabayan. Kasi parang ang pinapalabas niya doon sa kanyang statement is that nagsisimula daw ang korupsyon pagdating doon sa executive branch. No? Implementation, Yun ang opo. sinasabi niya, hindi naman siya nag-implement ng proyekto, wala siyang kinalaman sa corruption. Pero dito nga sa pagbalik ko sa 19th Congress, doon nga nagkagulo-gulo lahat eh. Kasi, di ba, nagbebenta ng proyekto. Nagkakaroon ng bentahan ng proyekto. Ako unang-una nagsabi na nagbebenta si Saldico ng mga proyekto. Naku. Yan ay sinabi ni Engineer Alcantara nung siya Ibig sabihin, pag nagbibenta ng proyekto, may tubo. Ganun ba yun? nag-testify doon sa Senate. Yan din ay sinabi ni Yusek Bernardo. So wala nang question doon sa bentahan ng proyekto kasi andun na, may mga corroborate na nung sinabi ko. Opo. Ngayon, anong ginagawa nila? Ang ginagawa nila is yung pinasok na budget ng executive branch, linilipat nila yung priority projects doon, linalagay sa program appropriations, at yung mga binibenta nilang mga proyekto, yun ang pinapasok sa program appropriations. So nagsisimula yan doon sa small committee. Okay. Ngayon, paano tayo maniniwala na hindi yan sinabi ni Saldico, former Speaker Martin Romualdez? Si Saldico nga nagsabi dun sa isang interview, sabi niya, everyday, nag-usap sila ni former Speaker Martin Romualdez. So paano sasabihin ni former Speaker Martin Romualdez na hindi niya alam yun? Ang nag-uusap lang daw ay si Senate President Jesus Cordero at saka si Saldico. Parang sila lang daw. Hindi. Yung sinasabi niya po, Kajen, is kapag dumating na sa BICAM, magkakaroon na, kasi 2 beses nagkakaroon ng amendments. Isa, nasa House pa lang, yun yung small committee. Pangalawa, yung nahan doon sa Senate, yung BICAM. Opo. So yung sinasabi niya is yung pagkakataon na magkaroon ng amendments. Pero dun sa unang pagkakataon, 4 lang na tao yun eh. Hindi naman malalagay yung 4 na tao dun kung hindi naman siya pumayag, di ba? Speaker. Kung yung 4 na yun, puro congressman din yun? Yes, ano yun? Chairman of the Committee on Appropriations, Senior Vice Chairman ng Committee on Appropriations, Majority Leader at Minority Leader. Yun yung 4. Puro galing po sa House yun. Walang counterpart ng Senate. Hindi, iba pa yun. Wala po. Sa feeling namin wala Hindi po. pa BICAM yun. Hindi pa. Bali, Oo. ang talagang sinasaad ng batas or ewan ko kung talagang may batas to or rules lang ito, Oo. Kasunduan lang. committee, plenary, no? Oo. Committee on Appropriations, plenary, BICAM, Oo. tapos Pangulo. Tama po ba ako ron? Opo, tama.
Oh, bakit nagkaroon Tama, ngayon tama. ng small Actually, committee? Di ba? Hindi, ang ginagawa nila sa rules namin, hindi pwedeng small committee. Ang gagawin nila, gagawa sila ng motion to exempt yung small committee from the rules. Ganun yung ginagawa. Kaya nga diba, tinutulan ko yan. Kaya ngayon, wala na yan. Kaya nga po, Ngayon, yun, wala na. yun, kung talagang yung, alam mo kasi pagka gustong gawin talaga may paraan. Oo. No? Kaya hindi rin malabong balang araw, may biglang uusbong na naman, na babaguhin lang yung pangalan. Pero tama po ba ko ron na, Kung Toby, na ang ano yan is ang komite, tapos ang plenary, pagkatapos po ng plenary, BICAM, pagkatapos po ng BICAM, ang Pangulo na po pipirma, yun na po yun. Tama po ba yun? Yes, tama. Pero bigyan ko lang ng detalye, no? Una, magkakaroon ng first reading, di ba? Tapos, bago mag second reading ay magkakaroon ng period of sponsorship. So, ispo-sponsor namin yung mga katulad ko. Kung ano yung departmentong naka-assign sa akin, isu-sponsor ko. Magkakaroon ng period of interpellation. Pagkatapos ng period of interpellation, yun yung dapat na pagkakataon na pwede kang magtanong. Kaya nga, hindi pwede nga magtanong yung majority. And then, magkakaroon ng approval on second reading. Okay. Tapos, dati, yung in-approve ng second reading, babaguhin ngayon yon nung small committee. So pagdating namin ng third reading, iba na. Sa third reading, hindi ka na pwede magtanong. Pero ngayon, wala na small committee dahil tumutol ako dyan. Nag-independent ako kasi pag majority ako, pinipigilan ako magtanong. So ginawa ko noong 20th Congress, nag-independent ako. Kaya na, paglaban ko na wala na yung small committee. Next, pagkatapos namin aprubahan ng third reading, magsisimula na naman yung Senate ng ganon. First reading, second reading, third reading. Pag natapos yung Senate ng first reading, second reading, third reading, dahil pareho yung version, magkakaroon po ng BICAM. Pagkatapos po ng BICAM, doon po pipirmahan ng presidente yung final version. Yun. Ba't ang nagtataka ako, bakit ina-adapt din ng Senate? Yung napagdesisyon na ng small committee na galing sa Kamara. Hindi ba nila alam na galing sa small Ganito. Oo. Ganito, Kajel. So magkakaroon ng BICAM. Hindi, magkakaroon muna ng House version, di ba? Yes po. Oo. Magkakaroon ngayon ng Senate version. Senate version, oo. So may Ako magkakaibang maniniwala. provisions doon, di ba? Yes po. Ako maniniwala ako nito kay Toby kasi talagang babad to sa ganyan eh. Babad to sa ganyang ginagawa niya. So yun ang susubukan nilang i-reconcile. Ngayon, Ayun. syempre, isaldi ko, yung mga pinasok niya doon sa small committee, hindi siya papayag na yun ang tatanggalin ng Senate. Kaya may negosasyon yun eh. So hindi rin pala alam ng Senate na yun pala recommended. Pero anyway, curious lang ako, yun bang bumibili ng proyekto, congressman din? Or contractor. Kung Ay, Toby? naghang ata si Kong Toby. Oy, Oh. naghang. Kasi, ano rin yan? kasi binibenta nga, di ba? Sabi. Oo, binibenta na... So bumibili nun, kapwa nila mababata, so may ganito. O may malalaking contractor din na. Tanong natin kung Toby. Siya lang ang makapagsasabi niyan. Nakita mo pati yung internet, talagang alam niya eh. Parang humina bigla. Huminabigla yung internet. Sabi niya, mawawalan ako ng ano dito, ng project. Ayun. Hindi, hanggang dito lang po, tapos na to. Maraming salamat po sa inyo. Kitang-kita nyo naman, no? At dito, nakita natin na yung sabi mismo ng, di ko alam kung expert ng check yun, ha, na sinabi kay Maris Umali, na although hindi naman talaga kasalanan, wala namang kasalanan, huwag yung pamibintangan si Maris, kasi si Maris, trabaho niya lang yun, na magtanong at malaman, bahagi ng parang media, di ba? Pero ang pinakapunto kasi dito, yung pagsabi na huli na. Kaya na-alerto lahat ng taong bayan. Doon sa setang nahuli na. No? Kaya dito, parang nasoplak tuloy si Maris dito ng check. No? Okay. Pero bahagi ng trabaho yun. No? Maraming salamat po sa inyo. Ganito lang po. Paalam po sa inyong lahat.